Magandang tanghali po mga kababayan ko po dito po sa Middle East, lalo na po dito sa Al-Kubal, Saudi Arabia po. May papakinggan lang po tayong clips po during the past uh, past 5 days. Yung nagkaroon po ng pag-convene po ng Senate sa impeachment court at panunumpaan naman po ng mga senador po natin as impeachment judges po. So, dito po talaga mapapatunayan mo yung yung mga magagaling na lawyers eh. In particular po si Coco Pimentel eh. Hindi ko po alam kung sa akin po kasi parang tingin ko, importante po kasi yung pagkakasabi po niya eh. Basta ano po natin pakinggan po natin o panoorin po natin lahat, sabay-sabay po tayo. Dinownload ko na po siya para at least makita po natin na mas maayos. Pakinggan po natin yung sinabi po ni ano ni Senator Peter Cayetano. Tapos sumagot po si Senator Cheese, tapos sumagot po si Coco Pimentel po. Tingnan po natin yung ano po nila, yung arguments po nila. Napakagaling po napakautak po napakautak po ng ginawa po ni Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel. Kaya nakakalungkot kasi umalis na po siya, graduate na siya. Hindi po yata siya nagpa-re-elect o talagang graduate po siya dahil nagkaroon na po siya ng two consecutives. Parang ganun, two consecutives nga po. Two consecutives na po yata, kaya talagang totally graduate na po siya. Sige po, panoorin po natin. 3 minutes lang naman po ito eh. So habang nanonood po natin, magko-comment po ako. Quote return, Mr. President, to the House the issues raised by Senator De La Rosa for the purpose of issuing an order that will require compliance with a 1-year ban and Di ba po sumasagot din sa Coco Pimentel eh. So, binabasa pa lang po ni Cheese yung yung gusto po yung amendment po na ginawa po ni Peter Cayetano po. Based po doon sa privilege speech po ni Senator Bato. To make it plain, so it is in no means a dismissal, Mr. President. Kung dismissal din lang, bumalik tayo sa original. So hindi po talaga dismissal po yung pinaglalaban po ni And just to answer Senator Win why demand, because the original motion was to dismiss. And I understand why they wanted to dismiss this. So yun po, maybe nagtatanong na po sa word lang po yun. So inamin po nila from dismissal, remand po. So ang argument po kasi nung dati, parang pagkakaalala ko, bakit kailangan, yung word na remand is parang to return or parang binabalik po sa Congress. So parang nagkaroon po sila ng pagtatalo po doon. So inaayos po nila yung wordings po nila. In a layman's term, na hindi naman po ma-offend yung si Bato o yung mga grupo po ni Bato. Dito po makikita mo po na medyo nilalaro po nila yung mga wordings para hindi naman po talaga indirectly na dinidismiss nila. Pero hindi naman indirectly ay nila mapahiya po yung ay tingin ko ay po nila mapahiya po yung panig po ni Bato at ni Senator Bongo. At ganoon din po yung isa pa pong senator na nagtutulak na i-dismiss po talaga to, si Senator Robin Padilla. Ganoon na rin po yung si Senator Amy. Tingnan po natin, panoorin ulit natin. It's a compromise that I feel is more practical and idealistic, Mr. President. In my view, Mr. President. again, this will not constitute a dismissal, Senator Judge Pimentel, because as the chair, Ayun, tingnan nyo. Hindi po talaga dismiss. Ang galing po niya ito po, pakinggan niyo po, ang galing po dyan ang galing po dyan ni Pimentel. Supposed to be accurately, clearly. Yan po, ang galing po niya dyan. Yun. Yung fixed word. Yung po yung importante doon, pinasulat po nila eh. Kasi hindi po nila pwedeng itanggi po yun. At saka yung pinasulat po nila yun, marami pong nakaharap, marami pong nakabasa. Do you want it printed to? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor. Magulo dun sa hindi pabor. Because I restated it already, Mr. President.
whether we use the word remand, whether we use the word return. So ito, okay, ano lang to, wala na po to, kumbaga papapaliwanag lang. given, Pero uh, parang yung pinakauli po talaga nito, classification ating papayag po sila na ipasulat eh. ating gagawin. This will actually expedite everything. If you map it out, Mr. President, kung ano mangyayari, mas bibilis pa nga dito. Kaya sa akin, Mr. President, bago magbago ang isip ni Senator Bato, we've clarified as much as it can be clarified. So maybe we can just vote on it, Mr. President. There is a motion made by Senator Bato, amended by Mr. President, before you continue, can I invoke Rule 14? Nagdiinan pa yun po, pinagdiinan po talaga yan. Any senator shall require it, they shall be committed to writing. Mr. President, I am requiring that it be committed to writing, flash on the screen para makita natin Oh, ano? the details of the motion. Mr. President, can they type it as I narrated? Then we can edit it together. Then may I remind everyone that we're already in the period of voting, so it cannot be interrupted anymore. But no, I think and then nagtawag na siya. But we will follow. Tama yung motion mo, Mr. Mayor. So we will narrate it and Type it. so that it will be typed written. and the Secretary. So yun po, importante po kasi napapasulat at nababasa po ng marami. Plinaswa po nila din sa Senate Plenary Hall. Importante po yun kasi pwede po nilang balikan yun aside from the transcript po ng Senate. Yun po talagang malinaw na nakalagay po doon. Hindi po nila pwedeng baliin. Yung motion po na yun, kaya po pinagbotohan at sumang-ayon naman po yung mga parang hindi ko nga po alam. Sumang-ayon naman po yung 18. Parang nilaro po sila eh. Yung 5 po doon, yung 5 po na bumoto na ayaw po ipabalik sa ipariman sa Congress, okay lang po yun kasi indirectly, parang inaano po nila na sige lang, okay lang kasi parang win-win naman po sa kanila yun. Mapunta man po sa Congress, manalo man po sila, yung 18, nanalo man, ini-expect po nila natalo po yung 5. Pero hindi po, tingin ko po talaga that time, panalo pa rin po yung 5 eh. Parang siguro, na lang po talaga nila, nag-stand up lang po talaga sila o nag-stand firm po sila sa ano po nila, sa position po nila na ano po sila, nandun po sila sa minority na talagang against po sila sa pag-remand po ng impeachment. I mean, hindi i-remand yung impeachment. Yung may mga clarification dun po sa impeachment na isinampa po sa kanila. Pero it doesn't mean na i-revise po yun. Kung baga meron lang po silang a little bit ng mga petty na mga tanong, pero hindi po ganun kalakas ang impact. So kailangan po nila mag-stand po dun sa position nila na pwede naman pong gawin na during the impeachment trial per se, na doon na lang po itanong. Kaysa naman po patatagalin pa, ilalagay pa po sa Congress, magte-take time pa po yun, which is ngayon po yung nangyayari. So ganun po yung stand nila. Dapat hindi na kasi mahaba lang. Mas maganda, during the trial na lang tanungin. Gusto po ng gusto po ng ibang senator na, sige na po natin, ibigay na iparemand po natin, may question po tayo sa Congress. So, just para maging malinaw po sa mga para maging malinaw po na yun ang pinag-usapan po nila. Nire-remand po yung Congress sa dalawang particular clarification po. Yung una, kung proper po ba yung pag-file po ng impeachment, wala po ba naging overlapping o nagkaroon po ng refiling ng impeachment. Kasi based po sa Constitution, isa lang pong impeachment dapat sinasampa sa 1 taon. So parang ganun po yung nila. Tapos kung dumaan po ba yung sa committee po kung saan nagre-review po ng ng impeachment trial, ng impeachment impeachment complaint na sinasampa po sa kanila. Nagkaroon po yung sagot naman yung nagkaroon naman po sagot yung Congress. Kaya lang hindi pa nila pinapasa sa Senate. Hanggang pa lang po sila yung press con. Pero nandun na po, pinakita na sa mga social media sites po, nandun na po sa Facebook na meron po silang sinulat na kinaklarify nila na dumaan naman po sa tamang proseso. Ang
ang ang binabato lang po sa kanila o ang kinaiinis lang po sa kanila ng Senate, siguro naiinis na rin po. Hindi pa nga lang, pinapadala po sa kanila. Lagi lang po daw sila nasa sa social media o kaya sa mga mainstream media, doon lang po nila sinasabi. Dine-delay po nila, nasa kanila pa rin po. Tingin ko po dito nagba-buy time po sila. Kasi po kung napansin niyo po, 'di ba, yung so na-remand na yung pinare-remand na yung impeachment binalik po sa Congress. At the same time, nagsama na po sila sa ating BP. So kung sasagutin kaagad po nila yun, hindi pa nagsasabi yung BP, baka magkaroon, sa tingin ko I'm not a lawyer, pero siguro naman, meron naman po siguro akong point kahit pa paano. Kung sasagot po agad sila, based po dun sa tanong ng kasi dalawang tanong, di ba po ba? Yung pangalawang tanong po doon, yung pinapaklarify po nila, kung tatanggapin ba, pagpapatuloy ba ng 20th Congress, yung impeachment na sinampa, o yung impeachment, kasi na-impeach na po si Sara sa Congress eh. So yung impeachment na sinampa ng 19th Congress sa Senate, kung tatanggapin pa po ba yun ng 20th Congress, parang ganun po yung sumunod eh. Hindi naman po nila masasagot po yun kasi wala pa naman po yung 20th Congress, nasa 19 pa lang. So isa lang po yung sasagutin po nila. So parang hinold po nila eh. Hinold po nila since hindi na masasagot. Yung una pa lang po yung nasagot po nila. Pero hindi pa po nila pinapasa sa Senate. So siguro sabi ko nga po, nagba-buy time lang po sila kasi sasagutin din po ni VP Sara yung summon na complaint, sa impeachment complaint tungkol sa kanya. Baka gamitin kasi yung alam mo, yung gamitin po yung sagot po ng Congress ni VP Sara na tsaka parang i-validate siguro baka i-validate po sa sagot po ni VP Sara na meron pong parang hindi malinaw na meron pa pinasasagot ng mga comments. So may pinasasagot pong mga clarification sa Congress na tungkol doon sa impeachment at sinampa sa akin bakit ako sasagot? Dapat kumbaga parang ganun po parang gusto niya may kung sasagot kaagad yung Congress, magkakaroon po ng validation po yung sagot po niya. Kung malabo po sa Senate, kumbaga parang ganun, malabo po sa Senate, yung tanong, may malabo po sa Senate, nung po sa impeachment complaint, ganun din po yung mangyayari, di ba po? As per Senate, ganito, sumagot yung, parang ganun po. Kasi, anyway, kasi po sa trabaho po namin, kapag meron po mga comments yung mga engineer po namin o yung mga namin, yung mga manager po namin, pag nag-meeting po sila, lagi po sila sinasabi as per GI o as per parang ganun po ba, as per SAEP, yung nakalagay as per SAEP written at ganito. Yung kumbaga napaka napaka-specific po ng sinasabi po nila as per, parang ganun, as per written in SAEP, ganun. As per in SAIC, as per written in GI, parang ganun po yung po nila. So ganito po yung pinagawa po sa kanila ni Pimentel. Di ba ang talino po? Kumbaga parang sinabi mo lang, nakalimutan na namin. Kasi the usual po kasi pag sinasabi lang po makakalimutan po ng tao yun. Ngayon, meron po silang proof na pinasulat po yun, nag-flash Kasi siguro po, recorded din po yun na during the deliberation po nila ng last day po ng paghihirap po, pagdating po nila sa impeachment court and as impeachment judges, pinasulat po talaga niya para maging reference po nila just in case po na siyempre yung 20th Congress po, lalo na po yung mga bagong dating ng mga senator, malamang po magtatalo-talo po sila dyan. So, pero siyempre, may advantage point na po yung mga opposition, sila Risa, sila Kiko, tsaka si Bam, o just in case, nandun din po siya, yung dalawang tool po, kung meron man, di ba? Si Gatchalian po, na ito yung pag-usapan natin di ba? Itutuloy po talaga. Magkakaroon po talaga tayo ng trial dahil ito po yung pinag-usapan. Nagkaroon lang po ng clarification. Ganun po ba? Ewan po, talino po talaga nila.
Anyways po, so far wala pa naman pong talagang mainit na balita. The usual impeachment pa lang po talaga eh. Tapos yun nga po, yung nagbabuy time lang po yung Congress. Sige, natin po nila na sumagot po muna si VP Sara, tapos saka po sila sasagot. Para hindi po magamit yung sagot po nila ng Congress na magamit po yung sagot po ni VP Sara. So inaantay po ng Congress yung siguro po hindi po ako whistleblower ng Congress. Nanonood lang po ako. Siguro ganun po yung technique po ng Congress. Although meron na po silang pinakita na response po nila doon sa clarification ng Senate. Pero yung note po nila hindi po nila binigay sa sa secretary po talaga sa Senate Secretary. So hindi po natin alam kung ano po ilalaroin po nila, pero tingin ko buying time lang po ito. Hinantay lang po nila mag-move po muna yung Vice Presidente. Since na ilang araw na lang po ba, mga siguro 4 days or 6 days na lang po inaantay ba. Pagka ano po nila pagka-response ni VP Sara, saka po sila magre-response. Tignan nyo. Sige, yun po muna ang aking vlog for today. Sa mga gusto po pong makarinig po ng mga opinion po natin, mga real talk po natin, syempre di po tayo mga attorney. I-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe at saka i-like nyo lang po yung video. Pwede nyo na rin po ma-share po ito sa mga kaibigan po natin para dumami po yung mga subscriber po natin. At tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat po. At kung may gusto po kayong pag-usapan po natin next time o yung mga life story po natin dito sa Saudi Arabia po. No, kahit sa mga Middle East o sa ibang bansa po na nakakarinig po nito. Ay comment nyo lang po sa comment section po, babasahin po natin. Tapos kung pwede po tayong basahin o ipanawagan po, ay gagawin po natin. O pwede po tayong magpayo, baka naman po hindi. Tanda na rin naman po ako 1978, so kayo na po magbilang kung ilang taon na po. Maraming salamat po at lagi po tayong mag-ingat. Ito po ang inyong kababayan sa Saudi Arabia po, si Chris Villanueva po. Peace.